Sa napakaraming araw, nakaupo siya sa kadiliman. Hindi niya alam kung ano ang itsura ng langit. Hindi niya makita ang mga mukha ng dumaraan. Hindi niya masilip ang araw na sumisikat sa iba. Pero ramdam niya ang lahat. Ramdam niya ang alikabok sa lupa. Ang bawat bigat ng yapak, ang pag-iwas ng mga tao. Ramdam niya ang tahimik na panghusga ng mundo. Siya si Bartimeo sa Biblia na isang bulag na pulubi simula pa sa pagkapanganak. Sa loob ng maraming taon, nanghingi siya ng limos para mabuhay. Naghintay siya at nabuhay na hindi napapansin. Hindi siya pinapayagan na pumasok sa loob ng mga grupo o samahan ng mga tao, kahit sa mga usapan, at hindi siya itinuturing na mahalaga. Sa karamihan, isa lamang siyang bulag na pulubi, pero sa puso niya may tinatago siyang hindi alam ng marami. Isang pananampalatayang hindi nakakakita pero nakakaramdam ng pag-asa. Pagkatapos isang araw, biglang magbabago ang kanyang buhay. Isang kakaibang bagay ang pumasok sa ingay. Hindi ito ordinaryong tunog ng paa. Hindi ito basta tawanan o bulungan. May dalang presensya, may dalang pag-asa. Dumarating si Jesus. Ang mga salitang iyon, tumago sa maraming taon ng katahimikan, maraming taon ng kadiliman sa kanya, maraming taon ng kawalan ng pag-asa. At doon hindi napigilan ng sarili niya. Nang marinig niya na dumaraan si Jesus, sumigaw siya tumingin ng awa, na nagpahayag ng kanyang pagnanais na makakita muli. Hindi dahil kilala siya pero dahil kilala niya ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sabi sa Mark 10 verse 47, nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pero hindi nagustuhan ng mga tao ang kanyang ginawa. Pinagsabihan siya ng mga tao nang naroroon upang tumahimik, pero lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ngunit ang kanyang paghihirap ay mas malakas kaysa sa kanilang pagtutol habang mas sinusubukan nilang ipahinto siya. Lalo pang sumigaw ang kanyang kaluluwa para sa awa at pagkatapos nangyari ang isang himala. Tumigil si Jesus. Hindi tumigil ang mundo pero tumigil ang Mesaya para sa isang bulag na pulubi. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka. Ipinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balaban. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita si Bartimeo at sumunod kay Jesus. Isipin mo kapatid, sa dami ng tao, sa dami ng sigaw, sa dami ng lumalapit, narinig niya ang isang bulag. Narinig niya yung sigaw na puno ng sakit pero puno ng pag-asa at pananalig. Sa isang saglit, ang lalaking nakaupo sa kadiliman ay sumunod sa liwanag ng mundo. Kapatid, marahil ikaw iyan ngayon, nabuhay sa isang uri ng kadiliman, hindi pisikal kundi emosyonal, hindi literal kundi spiritual. Kadiliman ng takot, kadiliman ng pagdududa, kadiliman ng paulit-ulit na pagkabigo at kadiliman ng pakiramdam na nakalimutan at hindi mahalaga. Maaaring pinapaniwala ka ng mundo na tumahimik ka at huwag umasa dahil walang milagro. Pero tandaan mo, ang iyong paghihirap ay hindi kahinaan. Ito ang iyong pinto patungo kay Jesus. Ang iyong sigaw ay hindi niya kinakainis. Naririnig niya ang sigaw mo, ang mga dasal mo. Ang mga paghihirap mo ay alam niya at tinawag ka rin niya. Hindi binabaliwala ng Panginoon ang mga sirang tao. Mahalaga ang bawat isa sa kanya. Kaya kahit hindi mo siya nakikita, siguradong ikaw ay nakikita niya. Patuloy kang sumigaw, manalangin pa rin, magtiwala at manalig. Dahil ang isang desperadong sigaw ay maaaring ang sandali na hihinto ang Panginoong Hesus at lilingon sa iyo. Gagamutin ka niya sa lahat ng bagay na sinusubukang kunin ng katiliman. Kapatid, ang kwento ni Bartimeo ay simbolo ng mga taong nasa kadiliman na nakahanap ng pag-asa at liwanag sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at ng pagtalikod sa dating pamumuhay para sa Kanya.